Ako po si Ramon Gabon Bersamira, nakatira dito sa Dasmariñas City, Cavite sa loob ng kulang-kulang 35 years. Nagsimula yung negosyo namin taong 1996. Nagtitinda kami ng mga dyaryo, magazine, comics, pocketbooks. Hanggang sa dumating sa year 2000, unti-unting nagkaroon ng pagbabago yung trend. Hanggang sa yung dati naming mga tindahan, humihina, nagsara din. Pero mayroon pang natirang nag-iisa, pero iba na rin yung tinda. 2020, nagsimula kaming magtinda ng halaman, hindi sinasadya, nag-trend ng pandemic. Year 2023, unti-unti na rin humina yung paghahalamanan namin. Nagkaroon ako ng mga welding works. May nagtanong sa akin kung marunong daw akong mag-welding ng grills ng bintana. Nagkataon din na dito sa malapit lang sa amin sa barangay, may tayong dalawang bagong subdivision. Yung mga units nila, wala pang gabay ng hagdanan, wala pang gate, wala pa silang bubong sa harapan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tumanggap ng mga gawa. Hanggang sa unti-unti, kulang-kulang 3 taon na ngayon, dati akong nag-hands-on sa pag-welding. Halimbawa, tumatawag na lang ako ng mga kaibigan kong skilled worker, nagmamanage na lang ako. Sa ngayon, tumatanggap ako ng mga construction services, katulad ng renovation, demolition, electrical, plumbing, kung ano yung hinihinging serbisyo ng kliyente. Sa Facebook, may mga group doon kung saan may mga samahan doon ng homeowners. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-post doon ng mga na-accomplish kong projects. Unti-unti, nakilala na rin kami na gumagawa ng mga construction, yung mga kapitbahay nila. Halimbawa, doon ako nakakuha ng mga kliyente. Madami akong naging experience sa kasamahan dahil noong hindi na ako hands-on, kumukuha ako ng mga kasama. Meron ako nakukuhang mga subcontractors na hindi maayos gumawa, hindi maayos kausap. Hindi kami tumatagal, kukuha ulit ako, nakakilala ulit ako ng bagong kakilala ng mga contractors o skilled workers. Doon ako nagkakaroon ng maraming problema, yung mga back jobs, dahil ako ang humaharap bilang contractor sa kliyente ko. Mahirap, hindi madali ang pangongontrata dahil mataas ang demand. Tumatanggap ng mga bagong kliyente, doon na pupunan yung pagkukulang doon sa isa. Nagkakaroon ako ng bagong tanggap bago ko matapos yung isang project. Nagkakaroon ako ng line up ng mga kliyente pa na unti-unti natatakpan yung isang project. Kung minsan kasi nagsasabay yung project, hindi ko matanggihan. Nagsasabay ng 3, 5, susustain ko yung isang project para matapos. At unti-unti naman sa pangongontrata ko, binabago ko naman at ini-improve ko yung mga naging pagkukulang sa mga nauna kong kontrata. Una, idinidispose ko sila doon sa mga sites na dapat nilang puntahan o tapusin. Ako mismo pumupunta doon sa site after na ma-deploy ko sila at tinitignan ko kung ano yung pangangailangan. Nagsusupervise din ako kung kinakailangan doon sa pang-araw-araw namin. Halimbawa sa electric bills, sa pambayad ng tubig, pag-aaral ng isa kong anak, at hanggang doon sa panganganak ng asawa ko. Ang isa sa mga inspirasyon ko, ang pamilya ko, na maitaguyod ko kahit papaano sa pangangailangan. Kailangan kong magsumikap. Una sa lahat, yung pagtitiwala natin sa Diyos na wala tayong magagawa kung hindi tayo palaging tumatawag sa Kanya. Maging dependent tayo sa Diyos. Susunod na doon yung mga, ano man yung mga bagay na dinanasan natin para sa pansarili natin, sa pamilya. Wala naman akong magagawa sa sarili ko. Kung ano yung nasa harapan ko, yun ang ginagawa ko. Pero una sa lahat yung pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa Diyos,
ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.